Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga aralin na pinag-aaralan namin sa school ngayon. Sa grade 10, ang pinag-uusapan namin ay Coram Deo. O ang lahat ng bagay ay nangyayari sa harap ng Panginoon, sa presensya niya. At sa kwentong ito, ang lesson namin, sa kwentong ito, ang sentro ng kwento ay Diyos, hindi tayo. Ginagawa ng Panginoon yung mga ginagawa niya, hindi para bigyan tayo ng kaluguran, kundi para bigyan ng kaluwalhatian ng pangalan niya. Hindi ibig sabihin nun pinapabayaan tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun ay inaabandon na tayo ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin nun, kung minamahal man tayo ng Panginoon, minamahal niya tayo dahil ito ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan niya. Ginagawa ng Diyos kung ano ang ginagawa niya para maitaas ang pangalan niya. Siya ang sentro. At importante yun, nakita ko sa mga mata ng mga estudyante ko na hindi common knowledge yun. Hindi laging pinag-uusapan yun. Alam nyo ba ang pinagkaiba? May isang libro na nagsabi, ano ang pinagkaiba ng aso at saka pusa? Ang sabi ng libro na yon, kapag ka daw pinapakain mo ang aso, ang sasabihin ng aso, pinapakain mo ko, ikaw siguro ang Diyos. At ang pusa, kapag ka daw pinakain mo, titignan niya yung kinain niya, tapos sasabihin niya, pinakain mo ko, ako siguro ang Diyos. A dog would say, you feed me, you must be God. Yung cat, kapag pinakain mo daw, you feed me, I must be God. At nakakalungkot na ang tendency natin ay yung cat. Madalas ganun tayo, di ba? Binibigay mo yung pangangailangan ko, tinutugunan mo yung mga pangangailangan ko, pinagagaling mo ako sa karamdaman ko, siguro ako ang sentro ng kwento na to. Nag-i-exist ka, Panginoon, para tugunan yung mga pangangailangan ko. Sa kwentong to, ikaw ang sabi ko nga sa mga estudyante ko, tinatrato natin ang Diyos na para bang tayo ay nasa operating room, tayo yung doktor, tapos siya yung nurse. Ano ba ginagawa ng doktor sa nurse kapag nag-o-opera ang doktor? Hindi ba yung doktor ang nandun sa harap ng pasyente, tapos yung nurse nasa gilid, tapos ang sasabihin ng doktor, nurse, akin na yung scalpel, iaabot ng nurse, iwas siya. Nurse, akin na tong ganitong aparato. Minsan, tinatrato natin ang Diyos na parang ganon. Taga-abot lang ng mga gamit natin, taga-bigay ng mga pangangailangan natin. Pero ang tinuturo ng Biblia, hindi ganon. Ang Diyos ang nasa sentro ng kwento. Kung pinagaling ka man niya, at kung binigyan ka man niya ng sugat sa paa, kung ikaw man ay pinahintulutan niya na makabayad sa utang, o kung pinahintulutan niyang magkautang ka, kung binigyan ka niya, saan yung asawa ko? Talaga rito, kailangan mo itong susunod yung sasabihin. Kung pinahintulutan niya na dumating yung email, o kung hindi niya pinahintulutan na dumating ang email, eh yun kasi ang kalooban ng Diyos at ginagawa niya yun para sa kaluwalhatian ng pangalan niya. At napaka-importante na maintindihan natin yun. So yun yung isang lesson. Yung isang lesson naman ay patungkol yung grade 8. Yung mga grade 8 ko naman, ang pinag-uusapan namin ay patungkol sa pagiging grateful. Gratitude. Paano ba makapag-cultivate ng isang pusong mapagpasalamat? At alam nyo, sabi ko sa mga grade 8 students namin, hindi ito parang elementary GMRC na sasabihin ko sa inyo, o may binigay sa inyong laruan yung nanay nyo, anong sasabihin nyo? Thank you. Hindi napakababaw na pagkaintindi nun sa pagiging mapagpasalamat. Ang tanong ko sa mga estudyante ko, paano magpapasalamat kapag ka nawawala na lahat ng tinatangkilik mo? Kapag ka inalis ng pinahintulutan na alisin ng Diyos lahat ng meron ka, kapag ka may pagsubok, pag may karamdaman, paano magpasalamat? Madalas, ang pagkakaintindi natin, magpapasalamat tayo kapag tinugunan na ng Diyos yung pangangailangan natin. At totoo naman yun. Pati Dayday, kung ikaw ay may pangangailangan, tama lang na magpasalamat kapag tinugunan na ng Diyos yung pangangailangan. Kapag may bayarin, tapos dumating na yung pambayad, kapag may karamdaman, tapos pinagaling na ng Diyos, dapat naman talaga magpasalamat tayo. Pero ang tinuturo ng Biblia ay hindi lang natin ipagpapasalamat yung solusyon dun sa problema, ipagpapasalamat natin yung mismong problema.
Regardless kung hindi pa dumadating yung inaantay natin o kung yung dumating ay hindi yun yung inaantay natin. At napag-usapan namin sa klase na yun na ito ang pundasyon ng Kristiyano, bakit siya nagpapasalamat. Unang-una sa lahat, bagamat may masamang nangyayari sa kanya, kung aalalahanin niya yung pagiging makasalanan niya, yung masamang nangyayari sa kanya, kung tutuusin, kulang pa. Pag-isipan niyo kung ano yung mga masamang nangyayari sa atin. Tapos, pag-isipan natin, dahil makasalanan tayo, kung anong mga masama ang dapat mangyari sa atin dahil sa pagiging makasalanan natin. Sabi ni John Piper, ano ang definition ng isang magandang araw? Paano mo malalaman na maganda ang araw mo? Sabi ni John Piper, kung kaninang umaga, nagising ka, at nung nagising ka, wala ka sa impyerno. Magandang araw yun. Kahit na hindi mo pa alam kung anong mangyayari doon sa araw na yon. Uulitin ko yung sinabi niya ni John Piper. Ha? Sabi niya, kung nagising ka kaninang umaga at paggising mo wala ka sa impyerno, ikaw na makasalanan ka, wala ka sa impyerno, at nagising ka, magandang araw na yun. Dapat lang kahit na, hindi ko pa po alam kung ano mangyayari nung araw na yun, paano naging maganda. Kasi wala ka sa impyerno. So, unang sabi ko sa pag-aralan namin ng mga estudyante na pagka tinignan mo yung masamang nangyayari sa iyo, at sabi ko sa kanila, totoo naman na may mga bagay na masama na nangyayari sa atin. Nagkasakit ka, may namatay sa pamilya, may pangangailangan, may nanakit sa iyo. Talaga namang masama yun. Pero kung tutuusin, kulang pa yun sa deserved natin bilang mga makasalanang tao. Pangalawa, sabi ko sa kanila, tignan nyo naman yung mga mabubuting bagay na nangyari. Totoo na may masamang nangyari sa atin. Pero may mga mabubuting nangyari sa atin. Tatanungin ko kayo, wag nyo nang sagutin, sa isip na lang, ano bang mga mabuting bagay ang nangyari sa inyo ngayong linggo? Marami. Ang susunod na tanong, alin dun sa mga mabuting bagay na yon ang deserved natin? Alin dun sa mga mabubuting bagay na yon ang nangyari sa atin dahil mabuti tayo, o dahil matapat tayo, o dahil masipag tayo? Hindi ba? Pagka tinimbang natin, sabi ko sa mga estudyante, yung mga masamang nangyari sa atin, kulang pa sa deserved natin. Yung mga mabuting bagay na nangyari sa atin, sobra-sobra kaysa sa deserved natin. Sinong hindi magpapasalamat? At ngayon, ito yung pinakamahirap na part ng lesson namin kasi kailangan ko nang i-apply. Naalala nyo yung sinabi ni John Newton, bakit makapagpapasalamat ang isang Kristiyano? Okay, at i-apply natin to sa mga patutuo natin. Sabi ni John Newton, everything is necessary that He allows. Nothing can be necessary that He withholds. Lahat ng pinahihintulutan ng Diyos ay kailangan. Kapag hindi pinahihintulutan ng Diyos kasi hindi kailangan. Pag-isipan nga natin yon, kung kayo po ay may mga notebook, kung kayo ay may mga sulatan, isulat nyo, tapos idikit nyo sa salamin ng kwarto nyo, ilagay nyo sa notebook nyo, ilagay natin sa lagi nating nakikita. Kapag pinahintulot ng Panginoon, kailangan. Kapag hindi pinahintulot ng Panginoon, hindi kailangan. Uulitin ko yun. Kapag pinahintulot ng Diyos, kailangan. Dahil mabuti siya at dahil mahal ka niya, kung ano yung pinahintulot niya, kailangan kasi yun. Pagka hindi pinahintulot ng Diyos, kahit gaano natin kagusto, kasi hindi kailangan. Kasi nangako siya na ibibigay niya kung ano yung kailangan natin. Kaya kapag hindi niya binigay, hindi dahil sa hindi niya tinutupad yung pangako niya. Kaya hindi niya binigay kasi hindi kailangan. Para bang napapansin namin to kapag alam niyo ba yung estudyante, kapag hindi nag-review sa test, tapos ang test ay multiple choice, magtataas ang kamay, yung estudyante magtataas siya ng kamay, tapos ang sasabihin sa teacher, Sir, wala pong sagot sa number 5. At ang sasabihin ng teacher, anong walang sagot? Hindi ka nag-review, hindi mo alam. Wala dun sa test ang problema. Wala dun sa teacher ang problema, hindi ka nag-review, nandyan yung sagot.
Okay? Panginoon, hindi ko maintindihan na, Panginoon, hindi mo binigay yung hinihingi ko, hindi mo tinutupad yung pangako mo. Mali. Hindi ko binigay yung hinihingi mo, hindi dahil sa hindi ko tinutupad yung pangako ko, hindi ko binigay yung hinihingi mo, kasi yung hinihingi mo, hindi kailangan. Bakit mahirap yun? Kasi kailangan na namin siyang i-apply ngayon. Pagka nakarating yung email na yun, kasi actually mahabang proseso pa nga po kasi kapag yung email na yun nag-reply, ibig sabihin may interview, tapos merong demo, tapos mag-aantay ulit ako ng pangalawang email, bago pa lang, at pagka nakatanggap ako ng pangalawang email, mag-aantay pa ako na merong school sa Japan na kumuha sa akin. So katakot-takot na pag-a-apply. Pero syempre, kung nag-a-apply ka, bago mo problemahin yung pangatlong email, gusto mo sana matanggap mo muna yung unang email. At wala kaming control ngayon doon. Walang kahit na ano kung maiko-contribute doon. Ilan ang nag-apply last year? 8,000 ang nag-apply last year. Tapos may nabasa akong post na 1% lang ang nakatanggap ng unang email. Ano po ang 1% ng 8,000? 80. Sa 8,000 na nag-apply, 80 lang ang ninareplyan. Mas maraming nag-apply ngayon. Kaya, tinatanong ako ni July, paano kapag hindi nakalusot? Paano kapag hindi nangyari? Noong una, dahil malayo pa, madali akong nakakasagot kay July na kapag kailangan, kapag pinahintulot ng Diyos yun, kahit 1,000,000 pa silang mag-apply, mare-replyan ka. Pero kapag hindi pinahintulot ng Diyos yun, kahit mag-isa kang nag-apply, hindi ka makakapasa. Pero habang papalapit na ng papalapit, nag-iisip na ako kung paano next year, paano ang mga bagay-bagay. Nag-iisip na rin ako, nag-aalala na rin ako nababahala na rin ako. Tapos yun yung lesson namin ng mga estudyante ko last week. Kapag kailangan, ibibigay. Pag hindi binigay, kasi hindi kailangan. Tapos ito pa po ang nangyari. Bago natapos ng linggong to, merong lumapit sa akin teacher, meron daw akong isang estudyante na habang nakatalikod ako, parang may nagsumbong. Incident report, simple lang naman. Habang nakatalikod ako, yung isang estudyante ko, minumura daw ako. Talikod akong gano'n. Tapos, alam niyo na, kapilyuhan ng high school students. Pero alam niyo, nung Friday, talagang umiinit ang ulo ko. Iniisip ko na kung paano ko parurusahan yung bata bukas kinukwento ko kay July. Nag-iisip na ako kung paano ko, ang isa sa mga naisip ko, parurusahan ko yung buong klase. Tapos sasabihin ko sa kanila kung sinong may kasalanan. Habang pinag-iisipan ko kanina, naalala ko, ang mensahe ko nga pala patungkol sa sovereignty ng Panginoon. Imagine niyo, ultimo yung ganong bagay, kaya pinahintulutan ng Panginoon kasi kailangan ko yun. Paano ko naman kakailanganin yun? Ano naman ang maitutulong nun sa akin? Pero gusto ko kayong hamunin sa pag-uusap natin ngayon na pagka pinahintulot ng Panginoon, kasi kailangan. Kapag hindi pinahintulot ng Panginoon, hindi kailangan. At sa ganun nating attitude, mahaharap ang hamon nitong mga taon na to. Buksan natin ating mga Bible sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse 8 to verse 18. Magsimula tayo sa verse 13. Daniel chapter 3, verse 13 to verse 18. Tumayo tayo lahat. Tumayo po kayo lahat bilang paggalang salita ng Panginoon. Gusto ko sanang tumayo, nga lang, meron pong, nakatingin ho ako rito sa computer, kaya hindi ho ako makatayo. Daniel chapter 3, verse 13 to verse 18. Kasundan na lamang po ng inyong paningin at ako na lang po ang babasa. Daniel, nasa Old Testament po yan. Nasaan ba ang Daniel? Nasa part ba? Nasa major prophet siya. Pagkatapos po siya ng Ezekiel, bago mag-Hosea. Ezekiel, Daniel, Hosea. Ayun, nasa gitna siya ng Ezekiel tsaka Hosea. Pagkatapos po siya ng Psalms. Okay, so, nakita niyo yung mga awit,
umabante pa po kayo. Daniel chapter 3, verse 13, ito po ang sinasabi, sundan na lamang ng inyong paningin. Then Nebuchadnezzar said in rage, anger, to bring in Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought in these men before the king. Nebuchadnezzar answered and said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you are not serving my God, and you are not worshipping the statue of gold that I have set up? Verse 15, now if you are ready, so that when you hear the sound of the horn, the flute, the lyre and the trigon, the harp and the drum and all kinds of music, you fall down and you worship the statue that I have made, that will be good. But if you do not worship it immediately, you will be thrown into the hands of the furnace of the blazing fire. And who is the God who will rescue you from my hands? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king Nebuchadnezzar, we have no need on this matter to present a defense to you. If it is so, our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire. And from your hand, O king, let him rescue us. Verse 18, but if not, let it be known to you, O king, that we will not serve your gods, and the statue of gold that you have set up we will not worship. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, ituro mo sa amin ang kagandahan ni Kristo sa pamamagitan, Panginoon, ng mga talatang ito. Maitaas ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ang kwento ng Daniel ito po ay patungkol sa bayan ng Israel immediately pagkatapos po silang sakupin ng Babylonian Empire. Ang kwento, sinaway sila ng Panginoon na kung kayo ay hindi titigil sa pagsamba dyan sa mga Diyos-Diyosan nyo, magpapadala ako ng isang hukbo, malulupig kayo, dudurugin kayo nitong hukbong ito, at kukunin kayo dyan sa lupang pangako, at kayo ay kayo'y magiging alipin sa ibang lugar. Ngayon, kailangan natin pag-isipan na konting background sa Old Testament, etong idea ng exile ay common. Okay? Yung maipatapon ka sa ibang lugar, yung mapalayas ka sa bayan mo, ito ay isang common theme. At ang exile ay laging resulta ng kasalanan. Ang unang-unang na-exile ay si Adam tsaka si Eve. Nung sila ay nagkasala, pinalayas sila sa Garden of Eden. Ang susunod ay yung mga nakatira, yung mga nakatira sa Promised Land, bagong Israel, yung mga original inhabitants. Minsan magtataka tayo bakit sa Biblia napakabagsik ng commandment ng Panginoon sa mga Israelites, pumunta kayo doon, tapos ubusin niyo yung mga tao doon. Okay? Inutusan sila ng Panginoon na pumunta kayo doon at i-exterminate niyo lahat ng nandun. At magtataka ka bakit iuutos ng Diyos yun, di ba mahabagin siya? Pero kung hindi ako nagkakamali sa Acts or sa Hebrews, pinaliwanag ng Bible na ang Israel, sila Joshua, yung papasok na sila sa Promised Land, hindi lang sila pinapasok sa Promised Land bilang pangkatugunan sa pangako ng Panginoon sa kanila, sila ay instrumento ng Diyos para hatulan yung mga nakatira doon. Yung mga nakatira doon ay sumasamba din sa Diyos-Diyosan at hindi okay kay Lord yun. So as an instrument of judgment, pinadala ang Israel doon para hatulan sila at para ibigyan ng promised land ng mga Israelita. Pero, winarningan sila. Ang warning sa kanila, kapag ang unang paglabag nila sa utos ng Diyos, hindi nila inubos yung mga tao doon. At ang nangyari, inadopt nila yung Diyos-Diyosan ng mga tao doon. At nung sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan, ang warning sa kanila ng Panginoon, gagawin ko din sa inyo kung ano yung ginawa ko dito sa mga nakatira dyan sa lugar na yan kapag tumalikod kayo sa akin. Many years after that, tumalikod ang Israel sa Panginoon at hinatulan sila at ang naging consequence, pinalayas sila sa Promised Land. Sila ngayon ay dinakip ng Babylonian Empire, ginawa silang slaves at sila ay naging alipin sa isang foreign land. So ano ngayon ang theme ng Daniel? Number one, paano ka mabubuhay sa isang lipunan na hindi makadiyos? Wala na sila sa Israel. Sila ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang sistema na anti-Yahweh.
Ito ang Babylonian Empire, ito'y isang imperyo na hindi naniniwala sa Panginoon ng Biblia. Sila ngayon ay minority, hindi sila majority. Okay? At dalawa ang danger, okay? Hindi inuutos ng Panginoon na openly mag-alsa sila. Sinubukan ng mga Israelita na mag-alsa laban sa kanilang mga Babylonian masters at hindi pinagpala ng Panginoon yung effort nila. Pero may mga Israelita naman na hindi nag-alsa pero niyakap ng buong buo yung kultura ng Babylon. O sige, kaisa nyo na rin kami. Lahat ng sasambahin nyo, sasambahin na rin namin. Lahat ng damit nyo, damit na rin namin. Lahat ng pagkain nyo, pagkain na rin namin. Kaya importante na pag-aralan ng Daniel kasi kagaya ng mga Israelita, nabubuhay din tayo sa ganong panahon. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na openly, violently mag-alsa laban sa kultura ng panahon natin na anti-God. Pero hindi rin naman pwede na lulunukin natin ng buong buo yung karumihan ng mundong ito. Paano mabuhay bilang mga anak ng Diyos sa isang lipunan na galit sa Diyos? Yun ang isa sa mga major themes ng Daniel. Pero ang isang major theme pa ng Daniel ay ito. Anong mangyayari na sa kwento ng Diyos ngayong yung kanyang bayan ay mga alipin na? At ang ipapakita natin sa Book of Daniel, nasakop ng Babylon yung mga Israelita, pero hindi nasakop ng Babylon yung Diyos ng mga Israelita. Hindi nagulat yung direktor ng pelikula. Hindi nagulat yung author ng kwento. Makikita natin na kung ikaw ay Israelita, iniisip mo na ang in charge na ngayon ay yung Babylonian king. Pero ang punto ng Daniel, sino ang in charge dun sa Babylonian king? Imagine niyo to, sino sa inyo ang umiyak nung unang araw na pumasok kayo sa school? Meron ba? Sino sa inyo, naalala nyo, nung unang araw nyo ng pagpasok sa eskwela, umiyak kayo? Ako, aminado ko, yun ang isang buong linggo kong umiyak nung ako iba kinder. Kasi nasanay ako, ngayon ko lang na, bakit umiiyak ang bata kapag first day of classes? Kasi nasanay siya na pag nasa bahay siya, ang in charge yung parents niya. Okay? Ang in charge ay yung magulang niya. Nakikita niya pagka may ginawa siyang mali, maririnig niya yung sigaw ng tatay niya. Kapag nadapa siya, maririnig niya yung comfort ng nanay niya. Hindi siya in charge, pero at least ang in charge ay parents niya. Pagka yung bata na yon nilagay mo sa isang school, tapos umuwi, naalala ko noon, nakikiusap ako kay daddy na wag siyang umuwi. Yung basta nakikita ko siya. Kasi kapag umuwi siya, sino nang in charge? Hindi ako in charge, tapos hindi ko kilala yung in charge. Okay? At sa isip ng isang bata, chaos yun, di ba? Ngayon, imagine niyo yung mga Israelita nung sila ay nasa Babylon. Hindi sila in charge. At ngayon, wala na sila sa kanilang bayan. Ang tanong nila, in charge pa ba si Yahweh? Ang nakikita naming in charge ay itong hari na to na hindi, walang takot sa Diyos. Ang punto ng Daniel, maaring sa paningin ng tao, hawak sila ng hari. Pero yung hari na tao din ay hawak ng Diyos. Mga kapatid, kung ang Panginoon ay hindi sovereign, kahit na anong buti niya, kahit na anong bait ng Diyos, kapag ang Panginoon ay hindi nakapangyayari, meron tayong magandang dahilan para magpanik. Kahit anong bait pa ng Diyos, kung hindi siya sovereign, magpanik ka na. Bakit? Kasi nakakatakot ang mundo natin. Ano ang maitutulong ng isang mabait na Diyos na hindi naman nakapangyayari? Kahit anong bait niya, kung wala siyang magagawa, ba't mo siya pagkakatiwalaan? Pero, kung ang Panginoon ay nakapangyayari pero hindi siya mabuti, may magandang dahilan din para matakot ka. Kasi yung nasusunod, kasi yung nagpapatakbo ng sasakyan, kasi yung direktor ng kwento, siya ang nasusunod, magagawa niya lahat ng gusto niya, pero hindi siya mabuti, patay ka. Pero dahil tayo, at ito ang hamon sa atin ng mensaheng ito, ang pinananampalataya na nating Diyos ay sovereign and good.
nakapangyayari at mabuti, makakapagtiwala ka na walang mangyayari sa iyo na labas ng kapangyarihan niya at labas ng kabutihan niya. Dumako tayo dito sa pinag-uusapan natin na tatlong karakter, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Itong tatlong to ay mga Israelita, at bilang mga Israelita, sila ay sumasamba lang sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Wala silang ibang Diyos na kinikilala. Ngayon, ang hari ay nag-utos ng isang decree. Ang sabi sa kanila ng hari, may ginawa akong rebulto, may nagawa sa ginto. Pagka narinig nyo tumunog yung mga musical instruments, luluhod kayong lahat. At ngayon, nangyari nga ang inutos ng hari, lumabas yung rebulto, tumugtog ang mga trumpeta, nagluhuran lahat, maliban dito sa tatlong ito. Ngayon, kapag lahat ay nakaluhod, kitang-kita kung sino yung nakatayo. Ano ba naman tong mga tatlong to? Hindi makisama. Ano ba naman tong tatlong to? Patatawarin naman sila ni Yahweh. Ano ba naman tong tatlong to? Napaka-exclusive. Ano ba naman tong tatlong to? Akala nila sila lang ang tama. Sino sila para ipilit yung kanilang mga pananaw sa lipunan ito? Hindi. Habang ang lahat ay nakayuko, nakatayo yung tatlo. Dali-dali may nagsumbong doon sa hari at ang sabi, hindi ho ba sabi nyo na lahat luluhod? Ito hong tatlong magaling na to, hindi lumuhod. Ano na lang po ang sasabihin ng mga tao kapag pansinin niyo yung sinabi nila, verse 12, mahal na hari, may yung mga Hudyo na tinalaga nyo, yung mga binigyan nyo ng katungkulan, itong mga Hudyong to, hindi pinansin yung utos nyo, hindi sinumba yung Diyos nyo. Mga kapatid, ang challenge dito ay hindi dun sa rebulto. Ang challenge dito ay kay Nebuchadnezzar. Hindi ka sinunod, O King. Hindi naman hinihiling ni Nebuchadnezzar na i-worship ng mga tao yung rebulto. Ang hinihiling talaga ni Nebuchadnezzar, yung mga tao mag-worship sa kanya. At paano natin nalaman yun? Simple lang. Kasi hindi naman yung rebulto ang galit na galit kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Ang galit na galit, si Nebuchadnezzar. It was an affront to his authority. And by the way, importante to, dahil ang pinakamalaking issue ni Nebuchadnezzar sa buhay niya ay yung pagiging in control. Ang isa sa mga pinakamalalim na kagustuhan ni Nebuchadnezzar ay yung maging sovereign. Siya ang masusunod. Makikita niyo sa personality niya yan, Daniel 1, Daniel 2, and Daniel chapter 3. So anyway, tinatawag ngayon itong si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego. At ang sabi, totoo ba itong naririnig ko? Kung lumuhod kayo ngayon, kung pag tumunog ang trompeta at lumuhod kayo, baka naman miscommunication lang to. Kung willing kayong lumuhod, hindi na naman na natin kailangan magkaroon ng problema. Pero kung hindi kayo luluhod, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa akin? Malinaw na ngayon ang competition. This is a battle between two gods, Nebuchadnezzar and Yahweh. At binabanan na Nebuchadnezzar ang challenge. Ang challenge, kapag sinuway niyo ako, sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo? At ano ang sinabi ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego na palagay ko isa sa mga pinakamagandang sagot in the entire Old Testament? Ito ang sinabi ni Shadrach, ni Meshach, saka ni Abednego. At maniwala kayo sa akin, kailangan yung highlightan yan at kailangan nating tandaan yan sa mga susunod nating patotoo. Ito ang sinabi ni Shadrach, ni Meshach, saka ni Abednego. Mahal na hari, hindi namin kailangan masyadong mag-isip ng magandang katwiran sa inyo. Hindi ko kailangan, ang sabi ng King James Version, hindi namin kailangan maging maingat sa pagsagot regarding this matter. May tanong ho kayo, sinong makapagliligtas sa amin? Ito ho ang sagot namin. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin, kaya kaming iligtas mula sa horno at kaya niya ho kaming iligtas mula sa inyo. Buti na lang, hindi doon natapos yung sagot ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. Bakit? Kasi kung doon natapos ang sagot ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego, mabibigyan tayong mga Kristiyano ng mindset na kapag sumunod tayo sa Diyos, laging gagawin ng Diyos yung gusto natin.
Pero hindi natapos doon yung sagot ng tatlo. Ito ang sinabi nila. Pero kung hindi kami ililigtas ng Panginoon, bagamat kaya niya, kung hindi kami ililigtas ng Panginoon, gusto kong malaman mo na hindi pa rin kami luluhod. Narinig nyo ba yung sinasabi ni Shadrach, tsaka ni Meshach, tsaka ni Abednego? Pwede ba nating i-paraphrase na Diyos siya, makapangyarihan siya, kaya niya kaming iligtas. Pero gawin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin, hindi kami magkakasala sa Kanya. Nandun ang tagumpay ng isang mananampalataya. Hindi niyo napansin, hindi ko tinuloy basahin kahit hindi pa tapos yung kwento. By the way, spoiler, anong nangyari sa susunod? Ang susunod na nangyari, nagalit si Nebuchadnezzar kasi talagang sinusubukan siya nitong tatlong to. Kaya ang ginawa niya, pinainit niya yung horno ng 7 times greater kaysa dun sa normal heat nito. Sobrang init na yung mga taong nagdala kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego dun sa pugon ay namatay. Pero pagkatapos nun, may nakita si Nebuchadnezzar at ang sabi ni Nebuchadnezzar, di ba 3 lang ang nilagay natin dun sa horno? Bakit 4 ang nakikita ko? At yung 4 mukhang anghel. At yung pang-4 mukhang anghel. Pinatawag niya si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sabi niya, lumapit kayo rito. At nung lumabas yung 3 sa horno, hindi sila nag-amoy usok. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, meron akong utos kahit sino sa ilalim ng imperyo ko na magsasabi ng kahit na anong masama laban sa Diyos nitong 3 to, papatayin ko. Nakalimutan niya na siya yun. Ngayon, anong punto nito? Alam niyo kapag kami may mensahe, itong mensahe na to, lahat ng preacher ang tinitignan yung dulong part. O nakita niyo kapag sumunod kayo, ililigtas kayo ng Diyos. Pero naniniwala ako mga kapatid na ang tagumpay ay wala dun sa dulo. Ang tagumpay ay nandun sa sagot ni Shadrach, ni Meshach, tsaka ni Abednego. Here's why. Hindi kasi tayo laging isasagipin ng Panginoon sa horno. Kung sasagipin tayo, salamat. Kung patatahimikin ng Panginoon yung mga leon, salamat. Kung babayaran ng Diyos yung bayarin, salamat. Kung papagilingin ng Diyos yung karamdaman, salamat. Pero walang pinangako sa Bible na laging gagawin ng Diyos yung gusto natin. Nakita nyo, unang-una sa lahat, yung challenge sa sovereignty ng Panginoon. Ang challenge sa sovereignty ng Panginoon ay makikita doon sa unang part ng mensahe. Ano bang gagawin? Ise-safety ko ba yung sarili ko? O hahayaan kong Diyos ang mag-safety para sa akin? Ilagay niyo yung sarili niyo sa posisyon ni Shadrach, ni Meshach, tsaka ni Abednego. Ano yon? Isasaalang-alang niyo ba yung sarili niyo kaligtasan? Gagawan niyo ba ng paraan? Ano ba naman yung luluhod lang? Tatakbang ko na lang ng konti yung mukha ko para hindi makita ng iba. Pangalawa, hindi lang sila ang Hudyo sa empire ng Babylon. Maaring meron ng mga Hudyo na lumuhod. Ano ba naman yung sumunod sila? Kasi pwede nilang pangatwiranan. Siguro naman hindi gugustuhin ng Diyos na patayin natin ang mga sarili natin. Binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos para gumawa ng paraan. Iintindihin na ng Diyos itong kalagayan ko. After all, meron ng hurnong pinag-uusapan. Hindi ba ang challenge, mga kapatid, ang challenge dito ay hindi naman talaga si Nebuchadnezzar, hindi yung rebulto, at hindi yung mga sumbongero. Ang challenge lagi sa sovereignty ng Panginoon ay yung kagustuhan nating maging in charge at protektahan yung sarili natin. Pagkakatiwalaan ko ba ang Diyos na ibibigay niya yung pangangailangan ko o ako ang gagawa ng paraan para sa pangangailangan ko? Poprotektahan ba ako ng Panginoon o ako mapoprotekta sa sarili ko? Mapagkakatiwalaan ko ba talaga na gagawin ng Diyos kung ano yung pinangako niya? Lahat ng problema natin sa spiritual na buhay ngayong taon na to ay doon magsisimula. Ngayon, ano ang tagumpay? Ito ang tagumpay, kaya gusto ko tong kwentong to .
gawin ng Panginoon kung anong gusto niyang gawin, susunod kami sa Kanya. Yan ang isa sa mga pinaka-theocentric na statements na nakita ko sa buong Old Testament. Hindi ko uuobligahin ng Diyos na sumunod sa akin. Hindi ko gigipitin ng Diyos na pambihira ka, sumunod ako sa iyo, tapos hindi mo ibibigay sa akin yung gusto ko. Hindi ako maniningil sa Diyos. Hindi ko ikukulong ang Diyos sa isang box. Iniintindi ko at ibubukas ko yung isipan ko sa possibility na dahil Diyos siya, gumagawa siya ng mga bagay na hindi ko maiintindihan. Kung ikaw si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego, ano ang pinakamagandang outcome? Ang pinakamagandang outcome sana ay wag na akong marating doon sa horno. Ang pinakamagandang outcome sana ay hindi na pahintulutan ng Diyos yun. Ang pinakamagandang outcome sana ay sabihin ng hari na hayaan niya na okay lang yun. Ang pinakamagandang outcome sana ay sabihin ng hari na anyway, hayaan niya na, mabait naman yung tatlo na yan, palusutin na natin. Yun ang pinakamaganda sanang outcome. Pero sinabi ng tatlo na kung hindi mangyari yung inaasahan kong pinakamaganda, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Laging mas tama ang Panginoon kesa sa opinion ko. Ano ba naman ang pinakamagandang outcome para kay Jardine? Sana yung 5 estudyante nanalo. Pinakamaganda yun para doon sa mga estudyante. Bakit? At least hindi naman madadown yung mga puso nila. Pinakamagandang outcome yun para kay Jardine. After all, may pressure na mag-deliver ang teacher. Pinakamagandang outcome yun para sa school na may mailalagay sila rin sa tarpaulin. Pero ang pananampalataya ay nagsasabi na hihingin ko to dahil Diyos ko siya at interesado siyang marinig kung ano yung mga request ko. Pero kung iba ang opinion ng Diyos sa akin, mas maganda lagi yung opinion niya. Kung hindi ako ililigtas ng Panginoon, hindi pa rin ako sasamba sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo kung gaano kahirap labanan yun para kay Nebuchadnezzar? Imagine niyo kung sinabi ng mga tatlo na, sige, ililigtas kami ng Panginoon. Sigurado kami, painitin mo ng painitin yan. Painitin mo ng painitin yan. Ililigtas ako ng Diyos, sigurado hindi ako mamamatay. Tapos imagine niyo na lang kung pinahintulutan ng Panginoon na mamatay yung tatlo. Ano sasabihin ni Nebuchadnezzar? Nakita nyo? Buti nga. Diba hindi kayo kayang iligtas ng... Pero ano ang nakita ni Nebuchadnezzar? Nung sinabi ni Shadrach, ni Meshach, tsaka ni Abednego yun. Nakita, kaya galit na galit si Nebuchadnezzar kasi nasilip niya yung pagiging tao niya. Hindi siya makapagpabago ng puso. Itong tatlong to, pwede silang mamatay at hindi pa rin nila ibibigay kung ano yung pagsamba na para sa Diyos at hindi ibibigay kay Nebuchadnezzar. At nakasilip ni Nebuchadnezzar yung kahinaan niya bilang tao. Wala siyang control dito sa tatlong to. Walang control ng circumstances. Hindi sinabi lang. Yung tatlo sabi, alam nyo, hindi nga namin kailangan masyadong mag-isip eh. Kung ililigtas kami, salamat. Kung hindi pa rin kami sasamba. Ang isa sa mga pinakamahirap ng statement na para sa akin ay kailangan namin sabihin, ang Diyos sa pinaglilingkuran ko, kaya niyang pahintulutan yung pinagpe-pray namin in July. Pero kung hindi niya pahihintulutan, sasambahin pa rin namin siya. Itong Diyos na pinaglilingkuran ko, maaari niyang ibigay kung ano yung hinihingi ko. Siya lang ang makakapagbigay nun eh. Pero kung hindi niya ibibigay, salamat pa rin sa Kanya. Imagine niyo kung sinabi ni Ate Dayday yun. Alam mo, totoo na kapag mahirap nang sabihin eh. Itong Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya niyang ibigay kung ano yung hinihingi ko. Pero kung hindi niya ibigay, salamat pa rin sasambahin ko pa rin siya, susunod pa rin ako sa Kanya. Dahil alam niya, ginagawa niya. Mga kapatid, ito ay pananampalataya, hindi sa end result. Ito ay pananampalataya sa Diyos. At ngayon, ano ang bunga nitong pagsunod na to? Ito nangyari. Ibigyan ko kayo ng mabilis na summary kung ano nangyari. Unang-una sa lahat, hindi namatay si Shadrach, si Meshach, at si Abednego.
Okay? Pangalawa, natahimik yung hari. At lahat ng Hudyo nung panahon na yon ay nagkaroon ng kalayaan na magpuri kay Yahweh. Pero pagka umusod pa kayo ng pangatlong chapter, alam niyo ba nangyari kay Nebuchadnezzar? Tignan niyo, basahin niyo yung Daniel chapter 3, pero ang punto dyan, na naginip si Nebuchadnezzar ng isang matayog na puno, tapos meron daw isa na nagsabi, putulin mo yung puno na yan, masyado nang mataas. Hindi niya marang maalaman kung ano ang ibig sabihin noon. Pinaliwanag sa kanya ni Daniel, King Nebuchadnezzar, kayo yung yun. Masyado na ho kasi kayong mataas, kaya puputulin ho kayo. Kaya parang awa nyo na, ibaba nyo naman ang sarili nyo. Tapos alam niyo ba nangyari kay Nebuchadnezzar? Isang gabi habang nakatingin siya sa Babylon, habang tinitignan niya yung ganda ng bayan niya, ang sabi ni Nebuchadnezzar sa puso niya, is it not this great Babylon that I built? Hindi ba ako ang nagtayo nitong pagkaganda-gandang bayan na to? Tapos may narinig siyang boses mula sa langit at ang sabi ng boses, o ngayon, ikaw yung puno, puputulin ka na. At 7 taon siyang nabaliw. 7 taon siyang nabaliw. Napalaya siya sa palasyo, paikot-ikot siya ang sabi dyan at para siyang hayop na gala. At pagtapos ng 7 taon, nakita niya na may Diyos sa langit na kailangan niyang sundin. At maraming nagtatanong na Bible scholar kung itong si Nebuchadnezzar ay naligtas. Actually, verse 4, this is chapter 4 if I'm not mistaken, chapter 4. At alam niyo, nagtatanong yung mga tao kung itong si Nebuchadnezzar ba ay naligtas. Alam niyo, sabi ni Nebuchadnezzar pagkatapos ng 7 taon na yon, inilingap daw ni Nebuchadnezzar yung tingin niya sa langit. At bumalik daw sa kanya yung katinuan niya. At pagbalik sa kanya ng katinuan niya, ito ang sinabi niya. Sinamba niya ang kataas-taasan na nabubuhay magpakailanman, who lives forever. At itong sinabi niya, sapagkat ang kanyang sovereignty, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. At ang kanyang kaharian ay mula from generation to generation. Yung mga nakatira sa lupa ay parang wala lang sa kanya. At walang kahit na sino ang nagtatanong sa kanya. Gustong-gusto ko itong verse 35. And He does according to His desire. At ginagawa ng Diyos na ito kung anong gusto niya. At walang makakapigil sa kanya. At walang makakahingi ng paliwanag sa kanya. Alam niyo ba't ko alam na ligtas si Nebuchadnezzar? Kasi anong kailangang mangyari kay Nebuchadnezzar bago niya sabihin yan? Sipin niyo, sinabi naman Nebuchadnezzar na itong Diyos na to, hindi niya kailangan magpaliwanag kahit na si kanino. Sinasabi ko sa inyo, alam niyo itong pananaw ni Nebuchadnezzar na to, mas mataas pa to kaysa sa maraming churchgoer na pumunta sa church ngayon. Alam niyo kung ano naging bunga nung pagsunod ni Shadrach, ni Meshach, saka ni Abednego, na itaas ang pangalan ng Diyos, tumatag ang pananampalataya nila, at si Nebuchadnezzar eventually naligtas. Paano niyo malalaman kapag nangyari ang kalooban ng Diyos? Pagka nataas ang pangalan ng Panginoon, kapag nalapit tayo sa Kanya, at kapag naitaas ang pangalan niya sa mga unbeliever, laging yung tatlo na yon present kapag nangyayari ang kalooban ng Diyos. Ano ang pinakamagandang karanasan ni Shadrach, tsaka ni Meshach, tsaka ni Abednego? Nandun sila sa loob ng horno at ang sabi, may pang-apat daw na karakter. Maraming mga Bible scholar na nag-agree na hindi isang simpleng anghel yung nandun sa loob ng horno. Ito ay ang pre-incarnate manifestation. Ito ang pre-incarnate visits ng Panginoong Hesukristo bago pa siya ipanganak. I believe na yung nandun sa horno ay hindi lang isang simpleng anghel. Si Kristo yun. Ngayon, kung babalikan ni Shadrach, ni Meshach, tsaka ni Abednego yung karanasan, ano ang mas maganda? Huwag malagay sa horno o mangyari to lahat? Kung ang inaalala mo lang sarili mo, ayoko ng mga ganyan tricks, gusto ko na lang, ayoko lang namang mamatay. Oo, hindi sila mamamatay, pero hindi rin nila makakasama si Kristo sa horno.
Ganyan natin mga kapatid, dapat harapin itong taon na to. Pagkakatiwalaan ba natin na talagang ang Diyos ay nakapangyayari? Marami ngayong dapat ikatakot eh. Alam nyo ba na may mga kumakalat na naman na parang respiratory sickness sa China? Sa Japan daw ngayon, record-breaking yung flu incident. Ang sabi nung isang documentary na pinapanood ko, ang timetable ni Xi Jinping bago niya sugurin ng Taiwan ay 2027. Bagsak ang ekonomiya natin ngayon. Ang liit ng sahod. At any given time, pwede tayong kunin. Mahina ang pangangatawan natin. Kung gusto nating maghanap ng ikakapangamba natin, marami tayong pwedeng makita ng ikakapangamba natin. Paano nga kung hindi talaga dumating yung email? Iniisip ko yun eh. Kasi lahat ng planning ko, pambihira kami ni July na budget na namin kung saan gagastusin yung sahod. Ang sabi ni July nung pauwi kami galing Mindoro, kailangan daw ilagay namin yung church sa mas maayos na lugar. Amen. Diba? Sabi, ang sa usapan namin, dapat kapag nakarating ng Japan, humanap ng magandang lugar para doon sa church. Masama ba yun? Hindi naman. Tama yun. Kung pahihintulutan ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Tapos nung nakaraan, tinatanong ko kay July, ano ba? Kasi iisa cellphone naming dalawa, ano ba ang gusto mong phone? Nagbabudget na kami. Nag-iisip. Tapos nung nakaraan naman, may nagkinuwentuhan ako ni July, mahal magkano yung ano? Yung $4,500? Yung na-save nung nabasa mo? Ang message sa akin ni July, ang tanong niya sa akin, mahal magkano sa pesos yung $4,500? Ikinumpute ko. Sabi ko, bakit? Kasi may napanood daw siyang nagbablog na 4 na buwan nakapag-save ng 4,500. Maniwala kayo sa akin, ang dami na naming plano eh. Ako din eh. Pag nasa school ako, pagka nasa stress ako sa mga trabaho ko sa school, pag nasa stress ako sa mga katrabaho, alam nyo iniisip ko, pambihira kayo, hindi ko na kayo titiisin ulit, ilang buwan na lang. Paano pagka hindi naka-receive yung email? Paano pag hindi nangyari? Mga kapatid, kanino dapat magpaliwanag ang Diyos ng mga Diyos? Kanino siya dapat magpaliwanag ng mga panukala niya? Sinong makapagsabi ni Nebuchadnezzar, at gustong-gusto ko yung sinabi ni Nebuchadnezzar, sinong makakapigil sa kamay ng Diyos? At sinong makakaawat sa kanya at magsasabing bakit mo ginagawa yan? Sino ang hari sa taas ng Diyos na to? Mga kapatid, ang kapanatagan natin ay ito. Nakapangyayari, yung sinasamba nating Diyos ay nakapangyayari. Maraming mga Kristiyano galit dun sa idea ng sovereignty ng Panginoon. Paano daw ang human freedom? Paano daw ang free will ng tao? Hindi nyo ba naiintindihan na kaya lang tayo makakapagtiwala dahil sovereign siya? Sabi ng professor ko sa isang post niya, ito daw ang lesson sa theology. Kung minsan sa buhay mo, pinakialaman ng Diyos yung will mo, kaya ka naligtas, salamat sa Panginoon. Dahil kung hindi niya pinakialaman yung will mo, munti ka nang mapunta ng impyerno. Sabi niya, it's okay, I trust God more than I trust myself. Yung Diyos na pinananaligan natin ay isang nakapangyayaring Diyos. Hindi ibig sabihin gagawin niya kung anong gusto natin. Ang ibig sabihin lang doon, gagawin niya yung makakapagpataas sa pangalan niya at yung makakabuti sa atin. Mapagkakatiwalaan ba natin yun? Alam nyo, hindi palagay ko sa aming dalawa ni July, hindi si July ang may pinakamalaking inaalala. Palagay ko, ako ang may malaki ang pag-aalala ko ngayon. Nararamdaman ko na siya eh. Nung mga una, kaya lang hindi halata kasi malayo pa. Pero ngayong malapit na, nararamdaman ko na siya eh. Pero nirebuke ako ng Panginoon gamit yung tinuro ko sa mga estudyante ko. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kayo, inaanyayahan ko kayo mga kapatid na
Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga bagay na yun. Panginoon, ito ang pangangailangan eh. Palagay ko naman mas magaling magmat sa akin ang Diyos. At itay-day, Kuya Jumel, kung ano man yung inaalala nyo, maniwala kayo sa akin, alam ng Panginoon. Yung mga bayarin, yung mga pangangailangan, alam ng Diyos yun. Palagay ko, mas alam ng Diyos kasi alam nyo kung bakit. Kasi may mga bayarin na paparating na alam na ng Diyos na darating, hindi mo pa alam. Mas kumpleto ang picture ng Diyos. Nandun na siya eh. Alam niya na yung mangyayari sa hinaharap eh. Inaanyayahan ko kayo na hindi tayo magiging mabunga sa pananampalataya natin kung hindi natin tatanggapin na ang Diyos na itong nakapangyayari ay mabuti at ang mabuting Diyos na ito ay nakakapangyari. Yun lang ang paraan natin para makalaya at makapaglingkod. We are left, at the end of this preaching, we are left with two choices. Sa dulo ng mensaheng ito, meron tayong dalawang pamimilian at hinahamon ko kayo. Kung ang Diyos na to ay hindi nakapangyayari, kung hindi siya ang nasusunod at kung hindi siya ang mabuti, wag na siyang sambahin. Kung talagang hindi natin pinaniniwala ang nakapangyayari siya, pagkatapos ng mensaheng ito, gawin nyo na ho yung gusto nyo sapagkat wala kayong ibang aasahan. Pero kung ang Diyos na to ay nakapangyayari at mabuti siya at tinatanggap natin yun, ay kinakailangan natin siyang pagkatiwalaan ng buhay natin. Yun lang ang choices natin. Tayong lahat ay pumikit. At hinihiling ko ang ating pastor na pangunahan tayo sa panalangin. Paki-unmute nyo lang po yung inyong account at papanalangin tayo ng ating pastor. Tayo na nalangin.